People often delay making the investment decisions, thinking they can always start later. Saka na lang, di ba? Saka na lang. Pansamantagal. At the end of the day, nagiging, ay sayang naman, tumaas na ang stock prices. Saka na lang naisipang mag-invest na nagmahal na yung NAVs ng mga funds. Hindi naman masama magmahal, pero kapag ang mga bilihin na ang nagmahal, mapapamura ka na lang talaga, no? Adlaw mga ka-RFF, this is your ka-RFF Mark Medan. Ngayon bilang isang financial advisor, gusto kong ibahagi ang ilang mahalagang impormasyon at tips na makakatulong sa ating mga ka-RFFs. Okay? Ang kwarta ay napakahalaga, di po ba? Kaya itong pera ay dapat nating pahahalagahan para ito'y magiging mas makabuluhan. Hindi lamang sa ngayon, kundi lalo na sa ating kinabukasan. Una, huwag kalimutan laging mag-iingat laban sa mga posibleng scams at mapanlin lang ng mga investment schemes. Daghang scammer naglipa na, di ba? High-tech na rin ngayon. Merong mga scams online na marami na rin nagbibiktima nun. Madalas tayo nakakakita ng mga pangako na sobrang laki ng kita sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Yung sinasabi nilang double your money, instant milyonaryo kuno, ay ambot dili man na tinuod. Bago tayo maglagak ng ating pera, siguraduhin rehistrado at lehitimong mga kumpanya ang ating pinagpasukan. Even sa mga social media, marami na rin gumagaya sa account ni Rapper. So wag magtiwala kahit kanino man. Hindi mo rin pwedeng tanungin na scammer ka ba? Kasi tiyak, hindi ito aamin, no? Like us in Rapper Financials, kami po ay merong license under the SEC na tinatawag Certified Investment Solicitor for the Mutual Funds. License for the UITF, meron din kaming insurance license from the Insurance Commission, no? So sa IC. Alamin kung yung mga kumpanya na ating kausap ay legit or hindi, di ba? So, huwag nating kalimutan ang patuloy na pagiging financial literate. Magtulungan tayo sa pag-aaral at pag-uunawa ng mga financial concepts at investment strategies. Kaya nga kami sa Rapper Finances, regular kaming nagkakandak ng mga trainings, both online and face-to-face events. Hindi rin natin dapat kalimutan ang diversification ng mga investments, di ba? Ang diversification nangangahulugan paglagay ng ating pera sa iba't ibang uri ng investment, di ba? Hindi tayo dapat maglagak ng lahat ng pera sa isang investment vehicle lang, di ba? Dapat kinakalat natin ito dahil sa pamagitan ng diversification, nagkakaroon tayo ng protection laban sa market fluctuations, ang paggalaw ng ating market, di ba? Yung PSEI. Ito ay nagbibigay daan sa atin na hindi masyadong apektado kung may pumapangit na performance na isa sa mga investment. So we need to match our goals with specific funds where we want to invest. Mahalaga ang mag-set up ng emergency funds, di po ba? At kapag short-term lang ang ating purpose, pwede tayo mag-invest sa money market or peso starter fund lang. If our goals are for long-term horizons, we can invest in alpha, in index, equity, or strategic funds. Kasama na rin sa ating investment journey ang pagkonsulta sa mga financial advisors. Huwag kang mahiyang magtanong at humingi ng payo mula sa mga financial expert. Siyempre po, hindi naman agad kami magre-recommend. Dapat alamin muna natin ang kakayanan ng isang investor. Only then we can match it with the funds that really align to their specific goals. Also, huwag maging hadlang sa sarili. Kahit pa ang inyong budget ay maliit or maaari ka magkaroon ng investment para sa kinabukasan. Hindi naman mahal magmahal, di ba? Para sa future. Relate ka, no? Kahit single ka man or iniwanan, may balak mag-asawa, napakahalaga na may emergency funds. At tayo'y may ipon, very affordable na po ang pag-invest sa mutual funds. Dati po kasi, ang starting amount that we can invest, umaabot ng 100,000 pesos. Pero binaba nila ito sa 20,000. Pero ngayon, kahit 1,000 na lang yung pera ho natin, pwede na tayo makapagsimula. Isipin natin na nag-iipon tayo kahit 1,000 per month lang yan. Sa loob ng 10 taon, magkakaroon ka ng 120,000 total cost
Let's say, ang interest rate naman ay umaabot ng 10 to 12%, though hindi ito guaranteed. Pwede tayo magkaroon ng investment value umaabot ng around 250,000 or 250,000 pesos. How much more kung tuloy-tuloy tayong nag-i-invest at ang pagbagsak ng market every moment ay huwag nating ituring na kalaban, kundi kakampi natin ito sa pagbili ng mas murang presyo ng mga shares. Kaya nga ang sabi ni Boss Rex, when the market is down, invest more to buy more shares. When the market went up, huwag mag-redeem. Stick to your goals, di ba? Pag kailangan mo talaga ng pera, dapat kurot ng huwag dakot. Ngayon, gusto kong ibahagi ang 7 mahahalagang tips na makakatulong sa inyong financial journey. Pati na rin sa mga posibleng dahilan kung bakit marami pa rin ang mga hindi nag-i-invest ng ating mga kababayan. Una, hindi sapat ang kaalaman. Kaya ang mahalaga ang patuloy na pag-aaral at pagsusuri sa mga investment options. Paano ba magsimula lang mag-ipon at mag-invest? Dapat ganun yung maririnig natin. The best time to invest was 20 years ago. And the next good time to invest as always, now. Or tomorrow might be too late. Pangalawa, kakulangan ng pondo. Minsan, sa kawalan ng sapat na pondo, ang nagiging hadlang. Ang investment ay nangangailangan ng puhunan. Kahit maliit lamang yan, marinig natin na gamay mang kaayo akong sweldo, paano ako makapag-invest? Maliit nga yung sweldo, lagpas-lagbas naman kapag gumasto. Pero alam nyo ba na pwede naman tayo mag-invest sa halagang 1,000 piso, dagdag lang tayo ng dagdag hanggang ito ay lumago. So yung mga kaibigan ko dati, mga janitor, messenger, security guards, ay nagiging client na po natin sa ngayon. Diba? Investors pa rin sila, tuloy-tuloy silang nagtatabi ng kanilang pera para sa kanilang future. Pangatlo, takot sa risk. Pero hindi takot sa inflation na siyang kumakain ng ating pera kapag gumagasta. Tinatawag natin itong inflation risk. Ang pagtaas ng presyo ng mga basic commodities and services. And umabot na ngayon yung ating inflation into 4 to 6%, di ba? Marami ang nag-alala na mawawala ang kanilang pera sa kanilang investment. Kaya mas preferred nila na ilagay lang sa bangko at nais nila makuha agad. Okay? Tinatawag diyan ay liquidity risk. Ang tamang kaalaman tungkol sa risk management ay nakakatulong upang mabawasan ang takot na ito. Kagaya ng tumataas ng interest rate, tayo ay kikita kapag tayo ay nagpapautang or nag-i-invest. Tayo naman ay mahihirapan sa interest kapag tayo ay may utang or liabilities dahil tataas din ang ating babayarin, di ba? So ganito yung interest rate risk na tinatawag. Pangapat, walang tiwala sa sarili. May mga tao rin na walang tiwala sa kanilang sariling kakayanan pagdating sa paghawak ng kanilang kaperahan. Iniisip nila na hindi nila kaya mag-invest. Good thing, sa mutual fund investment, meron tayong professional fund managers na nagmamanage ng ating investment, di ba? Who make investment decisions on behalf of investors. These managers have expertise in analyzing market, selecting securities, and adjusting the fund's portfolio as needed to achieve the fund's objective. Number 5, kulang sa oras. Ang pag-invest ay tila malaking commitment sa oras, di ba? Pag niyaya umattend sa mga product orientations for free, palagi ang katwiran ay busy. Pero buti na lang, marami na rin ngayon ang nagbago ang kanilang pananaw sa buhay dahil sa nasumpungan nila ang YouTube ni Ramper Financials. Next, number 6, procrastination or pag-aantala. People often delay making investment decisions, thinking they can always start later. Saka na lang, di ba? Saka na lang. Pansamantagal. At the end of the day, nagiging, ay sayang naman, tumaas na ang stock prices. Saka na lang naisipang mag-invest na nagmahal na yung NAVs ng mga funds. Hindi naman masama magmahal, pero kapag ang mga bilihin na ang nagmahal, mapapamura ka na lang talaga, no? Last but not the least, yung previous negative experiences, di ba? Some people had negative experiences with investment in the past, such as losing money in a particular stock or during a market downturn. Nilahat na ang lahat. Sumali na saan-saan na products dahil ang habol ay malaki ang kikitain. Napaniwala sa wala dahil malaki ang inasam. Nahulog sa scam. Kaya kung tayo man nagkamali dati, pwede pa rin naman tumayo at bumangon muli. Forgive yourself and others as well. Those
moments will just serve as a lesson to move forward and back to the right track once again. Kaya tara na mga ka-RFF, gamitin natin ang mga tips na ito upang masimulan ang ating investment journey. Kaya nating lahat ito at ito ang makakatulong sa ating pangarap na magkaroon ng mas magandang financial future. Huwag kalimutang mag-like, i-share itong video, mag-subscribe at i-click itong notification bell. I-click ang notification bell para laging updated sa mga future videos na ipopost namin sa channel na ito. This is your Bisayang Advisor nagsasabing halong kita tanan, be peaceful and strive to be happy.